Okay, ano ngayon ang magiging saysay ng dugo na ipapakit nila sa kanilang pintuan? Ang sabi po sa 23, sapagkat ang Panginoon ay daraan upang sugatan ang mga Ehipsyo. Ibig sabihin ng sugatan, patayin ang mga Ehipsyo. At pagkakita niya sa dugo sa itaas ng pinto at sa dalawang haligi ng pinto, ay lalampasan ng Panginoon ang pintong iyon at hindi niya papayagan ang manunugat ay pumasok sa inyong bahay na sugatan kayo. No? Sabi ni Moses, kaya ako pinagagawa sa inyo yan na pumatay kayo ng lamb at yung dugo ay ipahid niyo sa mga hamba ng inyong pinto. Ito ay ano? Ito ay magiging senyales na yung inutusan ng Diyos, no, na papatay ay magpapas over sa inyo. Yung salitang pass over. No? Lalagtawan kayo. Ibig sabihin, yung hatol na kamatayan ay hindi iiral sa mga bahay na merong dugo yung kanilang hamba. Okay? At nangyari nga nung dumating na yung anghel ng kamatayan para patayin na ang mga Ehipsyo, ang mga Hebreyo ay hindi namatay. Hindi namatay yung kanilang mga panganay. Nung gabing yun, katakot-takot na ingay, sigaw sa hating gabi. Nagsisigawan, parang pelikula yun. Sigaw sa hating gabi. Nagsisigawan ang mga magulang sapagkat ang kanilang mga panganay ay nangangamatay. Pero ang mga Hudyo, ang mga Hebreyo, hindi sila namatay. Hindi namatay kanilang mga panganay dahil dun sa dugo na kanilang ipinakit doon sa mga hamba ng kanilang pintuan. At sabi ni Moses, kapag nangyari ito ay magiging kapistahan na nila. Ibig sabihin, yearly celebration na ito, na sa tuwing darating ang araw na yon, na sila ay iniligtas ng Diyos, ay maghahain sila ng kordero ng Pasko. Kaya sabi rito, atin niyang ipangiling ang bagay na ito na pinakapuntunin sa inyo as sa iyong mga anak magpakailanman. Okay, ano pinalaman nito? Dahil sa pananampalataya ng Moses, ginawa niya ito. Ano kinalaman nito doon sa sinusulatan? Okay? Dito sa New Testament. Ano kinalaman ng Paskwa sa New Testament? Ano magagawa ng dugo sa New Testament? Ito pong Passover. Ito po ay may kinalaman sa ating Panginoon Kristo. So ito ay isang shadow ng things to come. Kung sa Old Testament, sila po ay nilampasan ng Diyos sa kanyang hatol dahil sa mga dugo na kanilang ipinahid doon sa kanilang mga pintuan. Sa atin po, sa New Testament, ganoon rin. Meron po tayong meron tayong Lamb of God. Natatandaan nyo si Juan Bautista nung siya ay nagbabautismo at nakita niya yung ating Panginoon Kristo papalapit sa kanya. Ang sabi po ni Juan Bautista, "Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world." So ito pong dugo na ito, na ipinahid doon sa doon sa kanilang mga pintuan, ito ay sumasalamin sa dugo ng ating Panginoon Kristo, na ang dugong ito ang magbabayad ng ating mga kasalanan. So, doon pa lamang sa Old Testament, in-establish na ni Moses na wala siyang takot sa hari ng Ehipsyo dahil merong magtatanggol sa kanya. Hindi siya maapektuhan kahit pa ang threat ay kamatayan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoon Kristo ay magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Kaya hindi natakot si Moses. Kaya nga, maski yung anghel ng kamatayan ay hindi nagkaroon ng bisa sa kanila. Nalampasan nila yung hatol na yun ng Diyos. So, merong kinalaman ito doon sa mga sinusulatan. Yung mga sinusulatan po ay kapag nahuhuli sila,
ang mga iba sa kanila ay hinahatulan na ni Cesar. Ang posible na palampasin ng Diyos yung hatol at dalhin sila sa buhay na walang hanggan. So, ang sinasabi na sumulat, manalig lang po tayo, magpatuloy lang tayo sa pananampalataya dahil dahil meron pong dugong dadana, dugong tutulong para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. So ito in-establish ni Moses nung panahon pa ng 1500 BC, pero ito po ay sumasalamin doon sa gagawin ng ating Panginoong Jesucristo sa 33 AD, kung saan siya ay mapapako sa krus at yung kanyang pagdanak ng pagbuhos ng dugo mula sa kanyang katawan, ito po ay kabayaran ng ating ng ating mga kasalanan. At kapag nakita ng Diyos itong dugo ng ating Panginoong Kristo, siya po ay mag-pass over kung tayo ay ilibre doon sa kahatulan ng kamatayan. Ano ba kahatulan ng kamatayan? Ano kabayaran ng kasalanan?